Genesis 38, si Juda at si Tamar. Nang panahong iyon, may walay si Juda sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adulamita. Napangasawa niya roon ang anak ni Suwa, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ang ipanangalan sa panganay, ang pangalawa ay Onan, at Sela naman ang pangatlo. Si Juda ay nasa Kizib nang ipanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Juda ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito ay si Tamar. Napakasama na ugali ni kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Kaya't sinabi ni Juda kay Onan, tungkulin mong sipingan ang byuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag, kaya tinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh kaya't pinatay rin siya. Sinabi ni Juda sa manugang niyang si Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Pagkalipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Juda. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Juda sa Timnat para tingnan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. Samantala, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panloksa. Nagtalokbong siya at naupo sa pagpasok ng Inaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sela, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Juda si Tamar, inakala niyang ito'y isang babaeng nagbebenta ng aliw sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Juda, padadalhan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae, kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo. Anong sangla ang gusto mo? Tanong ni Juda. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hinihingi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar. Pagkatapos, umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at sinuot muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Juda, isinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adulam upang dalhin sa babae ang pinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwang sanla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Juda ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Juda, hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla, baka tayo pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ng 3 buwan, may nagsabi kay Juda, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Labas ninyo siya at sunugin, ang utos ni Juda. Habang siya nakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito ang ama ng aking dinadala. Tingnan mo kung kanino ang singsing kadena tungkod na ito. Nakilala ni Juda ang iniwan niyang sangla. Kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana'y pinakasal ko siya kay Sela at hindi na niya ito muling sinipingan. Dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklasang kambal ang kanyang isisilang. Sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, ano't nakipagsiksikan kang palabas? Dahil dito, Fares ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal, at ito'y pinangalan ng Zara.